Hello po mga kaibigan, nandito po ako sa dirty kitchen natin. Muulan po eh, dapat din ako sa kabilang dito. Ito malinay. Isishare ko po sa inyo yung paggawa ko ng tinapa. May nag-request kasi sa akin, nag-post kasi ako sa isa sa TikTok. Sa picture lang, ganda-ganda sabi niya, puro nito yung paggawa. So ito po, bumili ako ng 4 na kilong mahigit, almost 5 kilos na tinapa. Kasi kaya po dapat marami na bibili ko dahil marami pong nag-order at may nakatikim na kasi dito sa lugar namin na sarapan. So maliit pa lang po kasi lutuan ko. Ito, dito natin siya ilalaga. Pero pakita ko sa inyo yung procedure ng paggawa ko. So ito, dito natin siya i-drain. Ayan. Gagawin natin. Ihugasan ko muna siya. Ayan, kita naman. So ito po siya. Ihugasan muna natin siya. Ayan. Yung mga plastic, mamaya ko na po siya tatapon. Bago ko po siya itapon, ihugasan ko po. Bago ilagay sa basurahan kasi mga ngamoy po siya. So, mga ngamoy, sa bisita, yung mga bangaw. So, alam niyo naman po yung mga dugo, attract sa kanila yan. So, ito po, pinabiyak ko na, pinalilis ko na. Ang gagawin niyo po, huwag yung pata, tanggalan ng hasan. Kasi pag tinanggalan ng hasan, dito ka lang po ipatanggal mo. Pangit siya palat na tingnan pagka ginawa niyang tinapa. So, ito po yung mga gasa po na kasi dugo-dugo niya yan. Pagka kasi hindi niyo hinugasan, tapos lagay niyo sa basurahan mo, bibisitahin din ng mga langaw. Ang ginagawa ko, bago ako nagtako ng mga ganito pinag-suputan ng may mga dugo-dugo, karne, o isda, higasan po natin bago natin tapos sa basurahan. Para hindi bangawin at uudin. So, ayan po. Pakita ko sa inyo paglilinis. Ayan. Dito natin sa ilagay. Dito. So, ayan po. Hugasan natin. Ayan po yung hasang niya. Ayan. Hugasan din natin ganyan. Kasi may mga putik-putik po yan. Kasi pag tinanggal po yan, pangit po yan. Ayan. Tinatanggal ko na po yung bitukan niya. Ayan. Hindi natin dyan muna. Ayan. Tapos yung mga hasang, yung hugasan. Kasi pag sinipsip po niya yan, iba kasi kumakain ng ulo sa tinapa, yung hasang, hindi malinis. Nakabili natin ng ganun. Pagka naman kasi tinanggal mo yan, panat. Panat po. Ayan. Yung mga dugo-dugo pa. So, pagkahulas po nito, ibabrine natin sa asin. Bago natin ilaga. Ilalaga po natin yan ng mga 20 minutes, 15 to 20 minutes. Tatandaan nyo po, step by step kung pakikita ko sa inyo. Ayan. Ayan, kasa natin mabuti yung lasan. Kasi, pag nasarapan kayo, sisip-sipin nyo yan. Ang ulo. Ayan, tagawin natin yung natin yung dugo. Ito po yung tinapa natin na to. Yung isa natin followers na pumunta sa Amerika, sa US, anak niya. Nag-request yung manugang niya lalaki. Gusto mo niya yung tinapang tilapia. Ginawa ako at tayo yung bangos. Nakarating na po ito sa US. Yung ating recipe na to. Lilinisan po natin mabuti para may quality ang ating product. Kung gusto nyo magbenta. Pag umpisa kayo sa ganun po style ko, pagka gusto ko isang bagay, magluluto ako, i-extra ko,
Tapos, i-announce ko may mga nag-order, baka meron pa ditong order na pinapang mga isang pares, gano'n, o mga isang kilo, baka gusto nyo, yun, doon ko nagsisimula. Ganun lang po. Luto kayo na sa inyo, mag-extra kayo, tapos i-announce nyo na may nag-order sa inyo. Baka gusto nilang tikman, meron pa isang pares, o isang kilo. Ganun po yun. Pag nagustuhan po niyan, mga customer nyo mag-advertise sa mga kakilala nila. Unti-unti po, kung po kayo magmadali, titika po kayo dito. So, yan. Kasi natin mabuting lasa. Kasi sa putikan po ito, sa puspang ito galing, hindi po ito yung alat. Pagka, bangus alat po siya, dagat, ibig sabihin po yun. Matigas ang laman nun, kasi nasubukan ko po sa Oman, nanguhuli kami mga sa lake, pag low tide, may mga dala kami lagman, mga Pilipino, na kaibigan namin mga lalaki. Ang dami, lalaki po. Pati alimango, nahuli namin doon sa lambat, sa lake, mga lake kasi lagoon, ganun pala, lagoon. Ano po siya? Matigas ang laman. Kahit po yung hipong dagat, hindi yung kaya sikat po tayo sa mga prawns sa ibang bansa, yung Thailand at saka ito Pilipinas. Mix po yung tabang na tubig at saka alat. Yun po ang masarap. So ayan po, tapos na. Higasan po siya. So, iba-fry po natin sa tubig na may asin. Maglalagay na po ako dito ng tubig. So, sa 4 na kilo po yan, pwede po yung kalahating kilo asin. Mag-fry natin ng 3 oras. Ito po yung aking hindi ko alam kung 500 grams ito. Ayan, ilalagay ko siya lahat. Sana kasya dito. Ayan, tunawin po natin para maganda po ang pagkaka-fry natin bago natin ilaga. Kaya po ito, kung kayo gagawa, fresh ang tinapan nyo. Kasi makakapili kayo ng may choices kayo bumili. Ayan, ito po tunaw na. May choices po kayo na mamili ng magandang klaseng galunggong o bangus na gagawin tinapa. Ayan, ibabray natin siya. Mukhang hindi kakayanin dito sa aking maliit na langgana. Sana kaya. Kaya. Kaya 4 na kilo lang po kasi wala pa rin malalaki na mga banyera. Sabi ko kaya lang, pagsasalansa na nito. Ayan. Kaya naman. Ayan. So, magdadagdag pa po ako ng asin kasi tingin ko kukulangin ito para kumapit na po yung alat niya sa ating bangus. Ayan o. Magdadagdag po ako ng asin. Ako po talaga kasi maraming stock na asin. Pagka kasi nakachamba ako ng magandang alamang dagat, at saka yung dilis na dagat na fresh, ano po yan, binibili ko marami, ginagawa ko bagoong. So, magdadagdag po ako. Ayan. Sa 4 na kilo, pwede kayo maglagay ng depende yung sa dami na tubig lalagay nyo. Kalahating kilo, siguro ito, alapa itong kalahating kilo mga 400 grams lang po yan. Ayan. Balikan po natin ito after 3 hours. Ayan. So, first step po ito. Ayan. So, nakita nyo na? Ayan. Ayan, dumudulas na. Random ko na po kasi pagka hindi siya madulas, hindi maganda ang Ang tubig kasi na gagawa lang tayo ng alat, pag kulang sa asin, hindi madulas yung, di ba pag nagpunta tayo sa dagat, madulas yung tubig alat. Ayan, para lalo kung gumanda, kumintab, yan,
Yung pong binabrine na ganito, pwede nyong steam na lang. Pero ako po, titingnan natin kung i-steam natin kasi maglalagay po tayo ng ingredients para masarap. Paminta, bawang, laurel. So, pwede naman pong ipita natin sa loob yan. I-steam na rin natin. May option po kayo, nasa inyo yun. So, makikita nila may palaman na paminta, may bawang, may laurel. Talagang first class. Di kalidad po yung ating gagawin tinapa. Ayan po, kita nyo. Ayan. No? Pag binabrine ko, yung tubig niya sa katawan, sinusukan niya. Ayan, kapalitan niya. Mulang po, narinig nyo. Ayan, no? So, after po nito, na 3 hours na ibabrine natin, i-steam na lang po natin. Po, natapos na natin i-brine. Pakikita ko sa inyo, huhugasan muna natin. So, lagay ko muna siya dito. So, eto po, meron pala akong malaki dun sa taas, nakahang. So, hindi na natin gagamitin yung malalim na yun kasi masyadong malalim. Ito po, matagal na itong binili. Hindi ko napansin, meron pala doon nakataob. Nilinisan ko muna. First time na lulutuan ko. Yan. May cover pa siya. Nilinisan ko muna siya, tapos pinakuluan. Kasi pag bago po ang mga ganitong gamit, kailangan pakuluan, tapos tapon yung pinagtubigan. Yan. So, ito po yung ating gagamitin. Pakita ko sa inyo. Ito na yung bangos. Ito suka, ito. Ilalapit ko lang po. So, ito po. Itatapon ko yung pinag-brine ng tubig. So, ayan, ang ganda niya. Lalo po siyang kumintab. Ayan po siya, oh. Ayan. Ayan. Tatapon ko na po siya. Tubig. Ayan. See? Natanggal yung mga maitim-itim dyan. So, ayan po. After ko mahugasan, ilagay ko na dyan. Nakatago ka. Hindi makita. Hindi makita. So, ganito na lang. Ayan. Ayan. Ang bigat. Ayan, tinapon ko na lang. So, ito na po siya. Ang ganda, oh. Lalo siyang kumintag. Tapos natin. So, ito po. I-drain natin siya dyan. Yan. Ayan na siya, yung mga nahugasan. Ayan. Ngayon, lalaga na po natin siya ng 15 to 20 minutes. Yan. So, ang kintab niya, oh, after na ma-brine. Ayun. Yan. Ayan. So, ang ganda. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, inano ko lang yung camera. Tinaob-taob yan. Ayan na siya. So, ang kintab, di po ba? So, ngayon gagawa na po tayo ng ating paglalagaan. Maglalagay tayo ng tubig uli. Ayan. Lagay ko muna po ito. Sasalansan ko. Kasi kailangan po lubog ito sa tubig. So, ayan. Ayan siya. Ayan. Ito mo, i-binray natin, pero may mga dugo-dugo pa rin siya. Ayan. Ayan. Ayan natin ang salansa natin maganda. Para maganda. Ayan. Lumalabas pa siyang dugo, ah. Balansin natin ang laki niya. Para hindi siya mayupi-yupi. Ito yung mga ilalagay natin. Maglalagay tayo uli ng asin.
Kasi ito naka-brine nito, may baon na po siyang alat sa loob. Nilapit ko, hindi pa na nakita. So ito po, maglagay ako ng pinitpit na bawang, isang puso ng saging, puso ng bawang yan. Pinitpit ko po siya para may lasa. So ayan, tsaka laurel, ayan. Lagyan din po natin ng sibuyas para lalong mabango. Siyempre, gawin natin special. Ito pong asin, 1/2 cup lang po ito. Kasi may alat na po siyang dala-dala dyan. Hindi na natin kailangan siyang daihan ng alat. Ayan. Lagyan na po natin siya ng tubig. Ayan. Alat natin. Kailangan po, kaya inuna ko itong bangus, yung tubig niya, tama lang po siya. Ganun po gagawin nyo. After brine, hugasan. Tapos isalansan bago lagyan ng tubig. Kasi baka mamaya naparami tubig nyo. Yan. Yan ba din? Ilang baso ito? 3. Yan. O yan. Sakto na po yan. So lalagyan ko rin po siya ng paminta. Siyempre para special na special. Pero kung tayo bumibili ng tinapa, wala pa kailan yan. Laga lang basta yan. Hindi natin alam kung nahugasan mabuti o hindi. At saka para po hindi mapanis, di po ba, nabibili natin tinapa, napapanis ka agad. Kasi hindi siya na-smoke mabuti. At hindi rin siya na-drain mabuti bago ano. Ngayon, meron po akong isang technique. Pagka ganun po mga hilawang pagkaka-smoke, hindi maganda pagkaka-smoke, napapanis. So, maglalagay tayo ng konting suka. Yan. Mga 3 kutsara lang. Kahit po sa sinaing, naglalagay ako mga 3 kutsara. Yan po ay para hindi siya mapanis. Oh, diba? Special po. So, ngayon, tatakpan ko na po siya. Dito na lang natin siya i-ano. So, ito mga 15 to 20 minutes. Pagka ganitong konti lang to, pwede na 15 minutes. Pagka marami, 20 minutes po. So, dito ko na lang siya. Kasi nasa dirty kitchen tayo. Matagal kasi pagka sa di kuryente. Ayan. Mabigat din. Ayan na. So, babalikan po natin yan after 15 minutes. At doon na natin siya i-drain. I-drain natin, i-air fry natin bago natin i-smoke. So, naka 15 minutes na po atin na pong check. Oh, wow. Yan, okay na po siya. Ayan. Ngayon, dito, pag lamig po niyan, i-off ko na. Ayan, talab na lasa niyan. Ayan siya. So, pag lamig po niyan, i-arrange ko na siya dito. Ayan, i-air dry na natin. Pagka walang ulan, ilalagay natin sa labas. Kundi man, tututukan ko na lang electric pan. Ayun yung electric pan. Ito na po siya. After po nun lumamig, hindi ko na naipakita sa inyo. Hindi ko na naiset yung camera. Ayan po, ini-air dry ko na siya. Dito ko na lang po, dahil sasampu lang po siya. Mahigit 4 na kilo yan. So, dito, kasi yung patak-patak po ng ano niya, ng tubig niya, diyan ko na lang nilagay sa lababo. Pero ilalabas ko po siya mamaya pag mainit na araw kasi medyo ambon-ambon pa eh. Ayan siya, gagawin natin tinapa mamaya. Pag na-dry na siya, kasi kinuha ko na, medyo may araw na ngayon. Ayun, ayan. Ayan, nakabitin siya. Ganyan. Ayan po ang posisyon niya, ayan. Ayan siya. Lumipad pa ako para ikabit siya.
Ayan po. So, mamaya po, papa-smoke na natin. So, eto po, nag-start na po akong gumawa ng pausok. Ang ginawa ko po, nag-improvise lang ako kasi masyadong malaki yung aking pundo para sa smoke. Sa 10 piraso lang gagawin natin. So, nag-improvise po ako. Ayan. So, naglagay po ako ng uling. Nag-i-start pa lang po ako magpa-usok. Tapos, ayun po, ito yung binabad na. Ito yung kahoy po yan, pero binabad ko sa tubig. So, ipapatong po natin mamaya. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. O, tinesting ko kasi gusto ko magbaga muna yung uling. Ayan, okay na. So, isi-set ko lang po itong camera. So, dadagdagan ko na po siya. Pausok natin. Ayan. So, lalagay ko po yung basang-basa. Magtatagalan po kayo ng kahoy na. Tapos i-dry nyo. Pag gagamitin nyo, ibabad nyo lang magdamag. Ayan, binabad ko na magdamag. So, ayan po siya. Dito po natin lalagay, kaya lang mataas na siya. Baka masubo. Dami ko pa naman lagay na ulit kasi umuulan makakapit hindi magsindi. Ayan. Improvise lang po ako kasi sobrang laki yun. Aanim lang yung ating gagawin para pakita ko lang sa inyo ang paggawa ng tinapa na special. So ito po yan ang mga tinry ko yan. Mausok yan. Basta po ano siya, basa. So ito po yung paglalagyan natin. Ito po yung binilad kanina. Malinis na may kamay ko, nagkaulin lang. So, ang kakasya lang dito natin, ang kaya natin. Ang kasya lang dito ang ilalagay natin. Siguro kasya ang 5 kasi 10 ito para 2 salangan. Ayan. Pwede. Pwede siya. Ayan. Usok na siya. Kailangan po natin i-cover ito para kasi pag lumabas po usok niyan, hindi agad siya magiging smoke. Cover natin, balikan natin ng after 15 minutes. Kasi kung maganda usok, 15 minutes lang po yan. Okay na siya. Nabingkong-bingkong na ito. Ginamit kasi ng mga carpenter. Ayan. Malbo pa siya usok. Ayan. So, balikan po natin mamaya after 15 minutes. Dumilim na. Uulan na naman. Silipin natin. Ulala. Wala pa rin. Balik natin uli. Yung nakakasingo kasi yung usok. O, eto po. Atin na po siyang hahanguin. Ito may assistant na ako. Pakitanggal mo na takip. Ayan. Uy, hindi makita. Hanguin mo na dito. Ayan, okay na siya. May assistant na ako, dumating na. So, ayan na po siya. Madilim lang, kaya para akala nyo maputla. Ayan, ayan. So, sakto lang po siya. Ayan. So, ito po, lalagyan natin po siya dito. Ayan. At para maisa lang pa isa. Sayang yung apoy. Ayan, oh, inapuyan na namin. Ayan siya. Madilim eh. Ayan. Mainit-init pa. Hindi natin mahango. Mainit eh. Ayun. Baka masira. Baka masira. Ililipat namin din para maisa lang pa isa. Teka. Ayan, 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 ayan. Dapat meron tayong ano, malapad-lapad. Ako. Mainit. Ayan siya. Ayan. Ang ganda. Madilim na. Inabot na kami ng dilim kasi umuulan kanina. Hindi kami makapagluto. At mainit. Ito. Kutsara dapat. Mainit.
Ayun. Tulong. Masisira pa to. So, eto na po yung first batch. Madilim dun eh. Dito ako tumapat sa ilaw. Ayan po siya. Ayan. Nagsisibak pa yung aking assistant. Ayan. So, ang ganda po niya, oh. Nabakbak yung pag-angat, pagtanggal kasi mainit pa. Ayan na. Oh, inabot na po kami ng dilim kasi nga madilim na kanina. Pero okay lang, dito kami sa garden eh. Gagawin ko talaga yan lutuan. Oh, eto na po, binitbit. Ang ganda, ayan na, oh. Ayan, naku, dinayo na nila ako, naamoy yung tinapa. Yung first batch, hindi siya masyadong dark, pero ito, ayan, super ganda po siya talaga. Ayan. So, ayan na po yung second batch. Ito yung first batch. Yung isa, napulutan na. Ayan na, kukunin na daw at pupulatanin. Hindi, papaano ko po uli. Kasi maganda yung apoy ngayon. Ayan. Ayan siya, oh. So, nakita nyo? So, finally, eto na po. Naluto na ating tinapa. Yung mga nag-request, eto, napakita ko kung paano procedure ko. Ayan, pinakita ko sa inyo paglilinis. Ibinrain muna natin sa tubig bago natin inilaga. Drain muna sa tubig na may asin. Ayan. So, ang ganda-ganda po, Ayun. Tinikman na nila. Napatagay na. Alam niyo na yung prinsesa ng kusina. Lasinggera, di ba sabi niyo? Ayan yung assistant ko. Ayan. Ayan. Naamoy na ni Coco. Coco, di ka pwede nito. Ayan. Eto na po siya. Ang tikiman. Naku, nagtago na yung isa. Takot daw sa camera. Ayan, tinikman na yung isa, oh. So, eto po. Para sa aking mga best friend, kumare. Ayan. Giveaways muna po ito. Ayan. Patikim sa kanila. Then, nag-order. Saka ako na lang siya gagawaan. Ayan. Yung aking assistant. Daan naman ang camera assistant ko. Ayan. Oh. Hating kapatid po uli. Ako si Teresa, sabi niya. At yung isang assistant. Yung sa akin, nasaan? Sabi niya. Ano naman? Oh. Wow. Ito na. Oh, ayan. Malalaki. Mga assistant. Wow. Oh. Mainit. Ayan. Yan din maganda. Maganda naman lahat. Oo. Kaya lang, may malaki, may maliit. Siyempre. Ayan. Naku, lalaki. Oh, ayan. Wow. Sa kay Mariko, kay si Isabel. Si Lita. Lagi kong binibigyan yan eh. Na-stroke. Bagay sa kanya. Sino po yung Lita? Kapatid ni Mamo. Ay, oo. Oo. Ayan. Ating kapatid, dadalang ko rin yung aking unico iho sa linggo, sa ano. Yes. Oo. Siyempre. Oo. Hindi ko iho yun, hindi mawawala. Oo, ayan siya. Oo. Isa, dalawa, tatlo. Pati yung assistant, pati yung buwisita. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, kay Mari Silvia. Pinitisa kayo. Pupunta yung anak ko sa taas, isa. Yung anak ko sa Laguna, isa. Ito aking isa. Oo, okay. Okay na. Oh, kumpleto na po. Puro giveaways lang yan.